ay patuloy na nasumuporta sa sex education. Higit sa lahat, tayo po ay manalangin. Ang mga bata po ay turuan nating manalangin. Ipagdasal po natin na sana magising ang kaisipan ng mga taga-Department of Education na nagpipilit na isama ito sa ating curriculum. Ipanalangin po natin ang mga mambabatas na sumusuporta sa mga bills na magdudulot ng kamatayan sa bagong henerasyon ng mga Pilipino. Halimbawa po yung House Bill 3773 at iba pang mga bill na naglalayong pigilan ang pagdami ng populasyon, ipalaganap ang paggamit ng kontraseptibo at kondom sa mga Pilipino. Ipanalangin po natin ang bawat isa sa atin upang maliwanagan tayo sa mga issues na ito. Dahil tayo po ay nasa gitna ng isang giyera, isang spiritual na giyera. At sabi po ng yumaong Santo Papa Pope John Paul II, let us pray without ceasing because the enemy never sleeps. Ayon sa pangaral na binahagi sa atin ni Pope John Paul II, ang pag-aaral na uukol sa sexualidad ay dapat isagawa sa ilalim ng masigasig na pamamatnubay, kahit sa tahanan o sa mga sentro ng edukasyon, pinili at kontrolado nila. Ang pagtuturo nito ay batayang karapatan at tungkulin lamang ng mga magulang. Ayon nga po sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 19 verse 14, sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos." At kung susundan natin sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 18 verse 3, sabi po, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At sa verse 6 po, sinabi po, "Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nanalig sa akin." At sabi po sa verse 10, "Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang salita ng ating Panginoon. Kaya sa ating mga magulang at guro, sa lahat ng paaralan, dapat po nating pahalagahan ang tamang pagtuturo ng sexualidad sa ating mga kabataan. At ang higit na pag-ingatan po na pinapaalala sa atin ng ating simbahang Katolika. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin. Kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang may-ari ng aming buhay. Kayo po ang may-ari ng, lalo na po ay mga kabataan ngayon. Panginoon, salamat po sa paggamit niyo po sa amin upang mapahayag po namin ang inyong salita sa pamamagitan ng TV program na ito. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang mga namumuno sa amin, lalo na po sa sex education, na apektado dito ang aming mga kabataan sa mga paaralan. Ipuin niyo po itong mga kapatid namin na namumuno sa amin at mga magtuturo sa mga school. Nawa kayo po ang nakasentro sa kanilang pagturo. Panginoon, tinataas po namin sila sa inyo. Huwag niyo po sila pabayaang magkasala, Panginoon. At kami man, patuloy niyo po kaming gamitin, maging iyong tagapagsalita. Ang lahat na ito, pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, aming tagapagligtas, aming Diyos na buhay, kasama ang banal na Espiritu Santo at ang panalangin ng aming mahal na Ina. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panunood. Naway inyong abangan sa susunod na linggo ang ikalawang bahagi ng ating issue tungkol sa sex education.
Tandaan po natin, sa kabila ng kadiliman, may liwanag na naghihintay.